Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung TRICOM hearing, yung mga sinupwena ng mga DDS vloggers. Sino yung mag-attend at sino yung hindi mag-attend. Ito, si agent ng bayan, Jonathan Morales, wala na nasa loob na siya ng Congress. Yan, naka-ready na si Jonathan Morales. Sabi niya, House of Crocs. So, palaban. Okay. Ito naman si Ebe Hugalbot and June Abenes. Meron silang post. Nako, matapang itong dalawang maisog leaders sa Cebu. Hindi sila mag-a-attend ngayon. Nako, what does it mean? Handa na ba silang ma-cite in contempt, makulong? O pagbibigyan ang kanilang hiling? Basahin ko yung joint reply nila. May pino sila. Sabi nila, joint reply for myself and June Abenes on the subpoena ad testificandum issued to both of us by the House Strike Committee to appear as witnesses in today's committee hearing. Okay. So, April 7, the joint committee. So, diretso na lang ko sa kuna. Dear Honorable Joint Committee, greetings. God's peace be with you. We asked to be excused from the above tri-committee hearing scheduled on April 8, 2025 for the following reasons. Okay, number 1, financial constraints. We are both residents of Cebu province and air or sea passage to Metro Manila is quite expensive. Even land travel within Metro Manila is costly, especially for those of us who are not familiar with the routes of the more economical public transport. We do not have homes in the capital and would have to spend for board and lodging should we be made to stay some days. We are not government officials and thus have no representation and travel allowance from the government. We are ordinary citizens making an ordinary living. There is no offer or tender of the required witness fees or per diem, kilometrage when the subpoenas to us were served. The subpoenas issued to us are also unreasonable and oppressive, as there are other more mutually convenient and less burdensome ways for the TRICOM to obtain the information they seek. Therefore, the subpoena are subject to quashing. I understand Abenes has requested before for transportation and other expenses as provided in paragraph 2, section 3 of the House. Meron palang ganito. House. So, unang rason nila is nahihirapan sila sa expenses. Number 2, distance. Both undersigned intended witnesses live over 100 kilometers. So malayo. Number 3, other less burdensome remedies available to the government pursuant to Section 19 of the House Rules and Procedures and Evidence. The rules of court shall be suppletory in application.
pendency. Anyway, medyo 3 pages itong sulat nila. Fighting fake news and propaganda peddled by China, our views. So we hope that this helps clarify our position. Thank you very much for your positive reception of this letter. May God continue to bless you for His greater glory and for the nation. Truly yours, ayan, pirmado nilang dalawa. So, ano sa tingin nyo, mga kaibigan? I-consider ba ng House Tricom itong mga dahilan ni E.B. Hugalbot and June Abenes yung hindi nila pag-attend ngayong araw? Comment nyo. Kung ako ang inyong tatanungin, my opinion is hindi nila ito tatanggapin. Opinion ko lang ito. So, I hope I am wrong. Sana mali itong aking opinion o hinala na during this committee hearing, again, opinion ko lang ito, baka ma-cite in contempt itong dalawa. Hindi naman, wag naman sana. Okay. So, ka Eric, ganun din, umalis na siya, sigurado. Number 1 na ma-cite in contempt na dyan, si ka Eric. Si Maharlika, nasumpoy na rin. Si Edwin Hamora, kasama siya na nasumpoy na. Sa Sasot, yan na, yung mga siguradong ma-cite in contempt. It's good na si Agent Morales nandun na. So, yan, mainit na balitaktakan yan mamaya. So, ating subaybayan ang Tricom hearing ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay sa ating channel at nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako at para ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Sad ni si tatay ang natagaan og yero. Og nagpatukod ni siya og bag-ong balay. Og atong makita mo na ni ang iyang gipatukod nga balay. So natagaan siya og yero. So maayo na gid ni ang iyang balay karon kung maka-atop na siya kay nindot naman ang iyang balay kay bag-o naman siya og tukod. Karon unsa ang inyong maistorya nga karon abot na ang inyong ngero? Nakatukod na mog balay. Dako na kayo among pasalamat sa naghatag aning sin. Para among ibalay sa among balay nga tuluan na. Ingon na ang akong katigwalangon karon pa mi natagaan og sin. Oo. So nalipay ka. 56 lang akong edad. Oo. Kaya pa mi nakadawat sa Idabang. Oo. Salamat Lord kay Salamat po sa napili mi nag-sponsor sa panalangin sa Ginoo. Nagdala ani nga kuan. Para makaabot sa amo Lagi. So karon maayo na gyud ang inyong balay kung makaatop na mo kay di na mo matuluan. Atop Oo. dili naming gaulanan. Oo. Ang nang among pagtulog. Ang kasinatian nimo anti sa una nga kadtong inyong balay nga tulo nga inyong gibungkag unsa man to? Ay pakamatag yun mi kung gaulan na kay gapanalo dad sad mi og kuan langana kabaron dili may magbanaw Oo. sa ulan. Lagi kadtong mo ni mi diri anti nga ang imong planggana puno kayo og tubig. Oo. Kay Ay, natagaod to nga ulan. Kay dagan man to nga ulan. Oo, so karon natagaan naman mo og sin. Salamat good Oo. sa pagkuan sa video. Ya karon mo na ni ang balay ilang ante ug nagpasalamat siya sa Ginoo
og sa nag-sponsor ani sa nagatan-aw sa video. Salamat sa inyong pagtabang. Nga sukad daw sa pagkatigulang ni Auntie karon pa nakadawat O sa ginabang. tabang nga Naluyan sa naluyan siya sa Ginoo. Ug salamat sa nagtabang daw niini. Ngay naot daw nga magpadayon kini nga tabang. Kay dagan pang nanginahanglan. Oo. kay natigulang nami ay pami nakadawat. Lagi. Oo. So makabalay na kanti og bago. Mora tante, salamat. Salamat. Oo.